nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Yun ang nakakatakot, i-replace ang value system ng mga Pilipino with a very secular, Western, anti-God ideology. I'm a conservative lawmaker. I do not believe in liberal policies, particularly on sex education. I'm pro-life, pro-God, pro-family. Kinukwestiyon ng iba't ibang kampo ang isang probisyon na nakapaloob sa Senate Bill No. 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Anila, nakasaad sa panukala ang pagkakaroon ng comprehensive sexual education na gagawin numanong mandatory ang pagtuturo sa mga batang estudyante ng childhood masturbation, konsepto ng bodily pleasure at sexual rights. Mga fake news. Pagsisinungaling po yan. Ayon sa may akda nito na si Senator Risa Hontiveros, layunin lang ng panukala na turuan, masuportahan at maprotektahan ng mga kabataan laban sa maagang pagbubuntis. Pero marami pa rin ang nagtaas ng kilay tungkol sa Comprehensive Sexuality Education o CSE. Totoong may probisyon sa panukala ukol sa pagtuturo ng CSE sa mga paaralan, pero iginigiit ni dating Chief Justice Lourdes Sereno ng grupong Project Dalisay na ibabase ito sa international standards ng UNESCO at World Health Organization kung saan nakasaad ang pagbumulat sa mga bata sa mga masasayang paksa. Una nang pinabulaanan ni Hontiveros ang pananaw ni Sereno at nilinaw na gabay lamang ang naturang international standards. Ang Department of Education o DepEd at relevant government agencies pa rin anya ang dapat mag-implement ng CSE. Malinaw rin nakasaad sa panukala na dapat ay akma sa edad at development ng bata ang mga ituturo. Ilan sa mga halimbawa ay ang anatomy o pag-aaral ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao, gender roles at consent. Nakasaad ding dapat siguraduhin na medically accurate, culturally sensitive, rights-based at inclusive at hindi discriminatory para sa kabataang miyembro ng LGBTQIA community ang mga paksa na tatalakayin. Ang CSE ay hindi naman nabago dahil kasalukuyan na itong ipinatutupad ng DepEd sa bisa ng Responsible Parenthood at Reproductive Health Law noong 2013. Naging mainit ding paksa ang agam-agam ng ilan na baka raw mawalan ng otoridad ang mga magulang sa pagtuturo ng sexuality education sa mga anak. Nakasaad kasi sa panukala na dapat bigyan ng access sa sexual and reproductive health information and services ang mga 16 hanggang 18 taong gulang kahit na walang consent ng magulang o guardian. Ibig sabihin, kung sexually active na, maaari silang magkaroon ng access sa family planning information at contraceptives para maiwasan ang teenage pregnancy at sexually transmitted disease. Paglilinaw pa ni Hontiveros, nakaangkla ito sa batas ng age of consent. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, kahit na nagkaroon daw ng bahagyang pagbaba sa bilang ng teenage mothers noong 2023 kumpara noong 2022, nakababahala naman ang pagdami ng mga nabuntis na edad 15 pababa. Nakabinbin pa rin sa pangalawang pagbasa sa Senado ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Bukas naman si Hontiveros sa pag-amyenda sa mga probisyon kasunod ng pag-alma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa iba pang malamang diskusyon, sundan ang social media pages ng News 5.